beloved Boss Mike Cervera. Sa listahan ng 25 witnesses ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman na si Ramiel Madriaga. At si Batangas Representative Jervil Luistro, testigo si Madriaga kaugnay sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na umano'y nagasta sa loob ng hindi hihigit sa 24 na oras. Okay, tanyo, wag mo nang hindi, isang araw lang mahigit ginastos. Sabi ni Ramil Madriaga, mali daw yung 11 days. Kung hindi, ginastos daw, saan? Sa halos isang araw lang inubos. Grabe mga kababayan, ano? Grabe ito. Grabe! Oh. Bukod may kay Madriaga, hihilingin ng prosekusyon ang pagsampina sa higit 5 bangko para sa mga account ng mag-asawang Duterte Carpio pati na sa AMLAC, SEC, Ombudsman at NBI. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa Senado sa July 6, 2026 kung saan iginiit ng prosekusyon na dapat pisikal na dumalo ang mga senator judge. Grabe mga kababayan, ano? Pisikal na dumalo, ha? O, pisikal, ang daming kinote dyan. Ang tanong ko sa inyo, si Sara Duterte nagpaalam yan, mga kababayan, hanggang Mayo 5 lang yata eh. 'Di ba? Mayo 5 dapat nakauwi na yan dahil nung Abril umalis. Mayo 5 dapat makabalik. Hindi ba kayo nagtataka, hindi nyo napapansin, hindi na umuwi? Alam nyo, tingin ko rito kay Sara Duterte, mukhang gagawin niya yung ginawa ni Saldico eh. Baka nga nagkikita na sila eh. Di ba, no? Hindi kaya? Oh. This is for you, Boss. Thank you, Boss Gerardo, makakakain na ako ng masarap-sarap mamaya. Ito mga kababayan, isipin nyo. Bakit si Sara Duterte, ang paalam niya, saglit na saglit lang ho eh. Pero ngayon, mga kababayan, Arnold Lopez, ay hindi na nauwi. Ano na nangyayari sa iyo, Sara? At tila ba hindi ka na rin namin naririnig sa mga sinasabi mong katangahan mo, ha? Yung mga vlogger nyo dyan, pagsalitain nyo ng pagsalitain si Sara. Tanungin nyo ng tanungin. Kasi dyan namin nabibisto, dyan nabubuko yung katangahan niya. Kabobohan niya, kita niyo mga kababayan. Sino ang nagpapahamak kay Sara? Di ba yung mga bobong vlogger niya, kung ano-ano mga tinatanong, alam naman nila na mahina at bobo si Sara Duterte. Ayun, nabisto na hindi pala marunong mag-computer. Tama, mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo si Sara Duterte, gustong-gusto ko yan na i-interview. Kasi lahat ng interview niya, mga kababayan ko, palyado. Oo. Lahat talaga mga kababayan nang sasabihin niya, may masasabi yung tao, may mapapansin yung tao. Bakit? Mga kababayan, bobo talaga eh. Mahina talaga o kokote eh. Pero aminin mo na hindi ka marunong mag-computer. Tapos, gusto mong maging presidente, sabi nga ni Atty. Claire Castro. Di ba? Oo. Yun mga kababayan, di ba? Sabi ni Amalia, Amalia Eva. Magkano ang bigayan? Sa into? Inyo ba to? Ayusin mo nga. Para ka rin si Sara, magta-type ka na lang, mali-mali pa. O sige, itatama ko na. Magkano ang bigayan sa inyo? Bakit magbibigay yung nasa tama? Ang nagbibigay yung nasa mali. Nakuha mo? Oo. Kasi ganyan kayo mag-isip, ang tatanga nyo, ang bobobo, mahihina kukote nyo eh. Ang nagbabayad, ang magbibigay, yung mga bobo, yung mahihina ulo, at yung mga nang-aagaw ng pwesto. Yun ang mga kailangang magbayad para makuha nila yung gusto.
Pero yung nakapwesto, bakit pa magbabayad? Nakapwesto na nga ni. Pangamutal, ay naku, ang mga DDS talaga, mga kababayan, mahihina talaga ang ulo. No? Mahihina. Oo. Di ba, no? Ha? Ipa-vulcanize mo nga, sabi ni Direk Freddy. Oo. Ipa-vulcanize mo daw yung ulo mo. Amelia Eva, ha? Sige na. Langya na yan, oh. Wag! Galing Archola, wag niyong sisipain. Wag niyong ibablock yung mga ganyan. Darating yung panahon, matatauhan din yan. At babalik dito, sasabihin nila, tama ka, Boss Mike Cervera. Diba? Oo, magpapa-interview nga ako uli. Oo nga. Oo nga. Andali nga, ha? Andali, Teka, ha? Oo nga. Wait lang. Papa-interview ako, May dali, magpapa-interview talaga ako, Nakakalimutan ko lang, yun. Wait. Bakit gano'n? Yun. Ayan, Ay, nako. Nagre-ring, tulog pa to. Tulog pa. Mamaya na natin na istorbohin. Ngayon, mga kababayan, balikan natin ito, Grabe, no, mga kababayan, Ang dami hong witness labang kay Sara Duterte. Kaya hindi na ho nakakapagtaka, mga kababayan, na hindi na uuwi si Sara. Gagamitin yung sinabi niya na magbabakasyon lang siya. Tapos, ayun, mga kababayan, baka gayahin niya na nga si Saldico. Huwag na kayong magtaka pagka silang dalawa nagkatuluyan, ha? Diba? Si Saldico at saka si Sara, mga kababayan, pag pinagsama, ganyan sila. Biruin nyo, mga kababayan, si Sara mahilig naman sa mas maliit sa kanya, di ba? Kaya siguro, pagdating ng araw, pagka sila, magulat kayo, meron ng wedding ceremony, sila na nagkatuluyan, hindi na makauwi. Tuloy. Samantala kasama sa listahan ng 25 witnesses ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Nako, mga kababayan ko, ayan, si Ramil Madriaga, di ba? Ang daming mga ang daming mga pasabog, Nako, kakabahan talaga. Sa mga hindi pa ho nakakapag-like dyan, mag-like na ho muna kayo, Arnold Lopez. Ayon kay Batangas Representative Jarvil Luistro, na testigo si Madriaga kaugnay sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na umano'y nagasta sa loob ng hindi hihigit sa 24 na oras. Kita nyo, wala pang isang araw, mga kababayan, wala pang 24 oras, ubos na ang 125 million. Ganon. Diba? Ganon, mga kababayan ko. Sabi rito, mga kababayan. Dami ko tawa na dinig ng kapitbahay ko, bakit daw nagtatyaga daw ako manood sa iyo mas sira ulo ka na. Nabisto ko tuloy na DDS pala siya. Sabi ni Taylor, di ba, mga kababayan? Uy, nako. Alam niyo, mga kababayan, sira talaga ulo ko. Pakisabi sa kapitbahay mo, ha? Bukod may kay Madriaga, hihilingin ng prosekusyon ang pagsampina sa higit 5 bangko para sa mga account ng mag-asawang Duterte Carpio, pati na sa AMLAC, SEC, Ombudsman at NBI. Lahat yan, mga kababayan, ako, imbitado. Marcos Azrael, yaan nyo yung mga DDS dyan.
Sabi ko sa inyo, normal lang yan. Ngayon, mga kababayan ko, Sara Duterte, uwi ka na. Ang taong bayan, hinahanap ka na. Kailangan ka na naming makita sa Senado na umupo at sumagot sa akusasyon laban sa iyo. Kasi ang taong bayan, yung mga DDS, ganun na rin ang gusto. Gusto nilang marinig ang paliwanag mo. Hindi yung puro ka lang social media. Nagso-social media ka, mali-mali ka pa. Di ba? Baka namang gusto mo mag-online ka pa. Grabe no mga kababayan, no? Parang sila ba to? Gusto mga kababayan, online hearing. Hindi na pwedeng ganon. Sara Duterte, baka akala mo prinsesa ka pang hayop ka. Yan ang problema pag pinalaki mga kababayan. Saan? Sa sarap at ligaya. Akala nila mga kababayan lahat na lang ay pwede para sa kanila. Di ba? Ganon. Kaya ngayon, nalilito si Sara, hindi niya alam kung paano niya lulusutan o gagawan ng paraan para matakasan pa niya o mapaglagpasan pa niya itong impeachment laban sa kanya. Wala mga kababayan Pinalaki sa luho, pinalaki saan? Sa saya, pinalaki sa sarap. Ganon. Kaya mahirap mga kababayan Kaya minsan, alam nyo, iboto nyo yung mga galing talaga sa hirap para ramdam nila kung ano yung nararamdaman ninyo. Yung mga nagsikap ba, parang ako. Kung pwede nga lang ako tumakbong presidente, tatakbo ako. Mga kababayan, sabi ko sa inyo talagang galing sa pinaka mahirap na mahirap Di ba, mga kababayan? Di ba? Si Sara Duterte, ano naman ang nun? Putang ina, bobo Lahat na lang inasya Hindi marunong mag-computer, hindi marunong humarap sa problema, tinatakbuhan niya. Di ba? Nako. Wala nang quorum ang mga senators, online na lang ang gusto nila. Biruin nyo, sabi nga ni Nyulo, saan naman kayo nakakita? Makukulong yung mga senador na may kaso. Makikita sa Senate hearing online, mga kababayan, live. Senate hearing live. Mga kababayan, naka-online yung mga bilanggo. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Sa gusto nyo, ikaw Marcoleta, hindi ka ba nahihiya? Nakakulong kayo, naka-online kayo. Baka maging pang-Guinness na kayo. Di ba? Magiging pang-Guinness world record na sila, mga putang ina. Sa kasaysayan ng mundo, sabay-sabay ng mga senador na nakakulong dahil mga magnanakaw, naka-online sa Senate hearing, doon nakikipagdebate. Hirap nun, mga kababayan. Kaya ang Pangulong Bongbong, ano sabi niya? Kung gusto mong bumoto, di pumasok ka. Hindi naman po pwede na online ka. Ang background mo, puro bundok. Ang background mo, damo. Ganyan. Kulang na lang habang umaattend ka ng hearing at naka-online ka, kulang na lang nagchochonki ka. Mga kababayan, katawa-tawa na talaga tong Senado Pero pinipilit pa rin nila na kailangan daw mangyari at gawin natin na pwedeng mag-online, ganyan. Tignan nyo naman mga kababayan. Pinipilit nila daw yung katwiran na force majeure. Robin Padilla, Rodante Marcoleta. Kita nyo mga kababayan ko, force majeure. May gera ba? May pandemya ba? May tuloy-tuloy bang sakuna? Meron bang alanoa na ang tubig hanggang bubungan lahat? Ang kamay nilaan? Tanga? Ang tatangan nyo talaga, nakakainis kayo no? Mga kababayan. Ngayon, paano na ito? Our beloved Boss Mike Cervera.